Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat i-reset sa buhay mo. Alamin natin ang message ng mystical cards na pwede ipakita yung feelings mo or situation mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Itong dapat i-reset sa buhay mo, ipinapakita ng mga cards. Huwag mong tularan yung mga taong nagiging malamig ang pakitungo sa iyo. Kasi yung person na yun, siya lang naman yung may issue. Hindi naman lahat may issue sa iyo. At dahil sa mga ipinaranas sa iyo na negatibong pakiramdam, may ilang Virgo na hindi mo to pinaparanas sa kapwa mo. At saka itong dalawang cards na ito ang nagsasabi na ito rin yung nangyari sa past life mo. Yung mga nangyayari sa iyo ngayon na hindi mo natapos. Pero ang una mong kailangan gawin ay i-apply sa sarili ang healing. Kasi may ilang Virgo na may takot at saka may toxic energy na kailangan mo ng cleansing, yung egg cleanse, insenso, or magpabindita ka. Kailangan mo na kasi itong i-release para kapag ka nabuhay ka muli sa next life mo, positibo at bago ang sisimulan mo. Itong card na The Sun ay very positive kasi sinasabi na dito na kahit paunti-unti ay malalagpasan mo kung ano yung mga trauma na nangyari sa'yo sa nakaraan. At saka hindi mo kailangan isipin yung mga sitwasyon na hindi mo mabigyan ng solusyon. Kailangan mong ipagpatuloy at mabuhay sa kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. I-enjoy mo. May great joy at happiness na may experience ka sa buhay mo. At kung ano yung mga plano na susunod mong gagawin sa buhay mo, magiging successful at prosperous. May mga tao kang mapapasaya at saka ikaw yung magiging source ng energy at kaunlaran ng taong makakasalamuha mo. Itong cards mo muna ang alamin natin kung ano ang dapat mong i-reset. Knight of Wands, the Magician, Queen of Pentacles in reverse. Ang dapat mong i-reset sa buhay mo ay muli mong i-organize kung ano yung mga priorities mo or mga dapat mong unahin. At pinapakita rito sa cards mo at kahit sa naunang cards na meron talagang mga taong hindi mo makakasundo or hindi maayos kausap. Pero yung taon lang na yon, marami ka pa rin makikilala na makakasundo mo at may isang salita. Ang ilan sa career o negosyo, pwedeng matagal ka na or nag-i-start ka pa lang ng bagong negosyo mo or trabaho. Pero meron ng mga challenging na situation na dumarating. At ito yung nagiging dahilan kaya may ilang Virgo na hindi ka makapag-focus. Maniwala ka at magtiwala ka sa sarili mo. Dahil sa mau-organize mo yung mga sitwasyon na nagpapagulo sa iyo.
Kaya nangyayari ito sa iyo kasi may ilan sa inyo na naiinggit sa diskarte mo. Tama kasi ang ginagawa mo sa buhay. Umaasenso ka pa. Kaya mas maigi na mag-focus ka sa pag-asenso mo kesa sa inggit ng ibang tao. At pinapaalala ng mga cards na anuman yung nakamit mong tagumpay sa buhay ay maging humble pa din. Ang ilan sa relationship, sinisikap mo na mas secure ang relasyon nyo ng person mo at magtagal ito. At ang advice ng cards, kailangan pareho kayo mag-i-effort ng person mo sa relasyon. Iwasan din yung mga taong insecure or nanggugulo sa relasyon nyo ng person mo dahil sa malaki ang inggit nito sa iyo. Ang ilang single naman may potential person na seryoso sa iyo. Pero meron ka ring kaibigan or kakilala na hindi gugustuhin na maging masaya ka. Kaya pwedeng ikaw yung siraan niya or yung potential person. Kaya mas maigi na dun sa person mo mismo maririnig or malalaman kung ano ang katotohanan. Nine of Pentacles in reverse, the High Priestess in reverse, at Seven of Wands. Ang dapat i-reset ng person mo sa nangyayari sa buhay niya ay yung huwag masyadong mag-isip ng negative. Hindi niya kailangan umaksyon agad sa problemang dumarating sa kanya. Hindi niya kakayanin at magiging mali yung desisyon niya. I-apply muna ang patience kesa sa makipagtunggalian. Nagiging negatibo ang feeling at negatibo ang resulta. Ilayo muna ang sarili sa sitwasyon at huwag mo nang masyadong isipin. Hingin din ang payo ng person or ng family. Kasi kahit dito sa cards ng person mo, pinapakita na pwedeng pareho kayo or kahit siya nakakaranas ng merong person na naiinggit sa kanya. At hindi siya nagpapatalo, pwedeng nagkakasagutan sila or nag-aaway na talaga. Sa financial, mas maigi na pinaghihirapan mo yung kita mo kesa sa naniniwala sa sabi-sabi. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi na merong person na lilinlangin ka pagdating sa money. Mahahabol mo pa rin naman kung ano yung atraso sa'yo ng person na ito, pero mas maigi na mag-ingat ka pa din. At saka may ilan na magiging lesson sa'yo kung ano yung mga nangyaring pagkakamaling desisyon sa financial. Magkakaroon ka na ng long-term na plan at magiging maganda na yung daloy ng financial sa iyo. Para sa ilang single, pinapaunawa sa iyo ng mga cards na yung dati mong nakarelasyon sa nakaraan, ang gusto niya talaga sa iyo ay yung financial na meron ka. Para sa ilang single, makipagrelasyon ka sa person na hindi kasali yung kita mo or financial na meron ka. Ang ilan sa relationship, pareho lang din na sinasabi na kahit na may mga challenges or ikaw yung pinaka-inaasahan ng person mo sa mga responsibilidad, anuman ang gender mo, pinaglalaban mo pa rin ang relasyon nyo. The Hangman, the Empress, Ace of Pentacles. Ito yung mga cards para sa relationship, kung ano ang dapat mong i-reset. Itong mga cards mo ay connected sa mga naunang cards na meron ka nang napapansin sa relasyon nyo. Kaya may ilang Virgo na kahit anong pagpupursige mo na maayos ang relasyon nyo, hindi ka na nagiging masaya. I-reset mong maigi kung ano ba yung gusto mo sa buhay mo or kung ano bang relasyon
yung gusto mong tahakin nyo ng person mo. At paalala ulit ng mga cards na hindi mo kailangan magmadali sa decision. Kasi meron pa rin namang magandang dulot ang communication nyo ng person mo para maisaayos ang relasyon kung ano ba yung dapat baguhin. Para sa ilang single, may potential person ka makikilala na pwedeng pareho kayo ng negosyo or malapit lang sa lugar mo or katrabaho mo. Siya yung magiging dahilan para unti-unti mong makalimutan kung ano yung mga naging trauma mo sa nakaraan. Feeling ng ilang single ay blessed ka kasi dumating na yung taong makakaunawa sa iyo. At ang ilang nasa relationship, masaya ka na nagiging maayos muli yung itinatakbo ng relasyon nyo. Nauunawaan na ng person mo kung ano yung kailangan mo sa relasyon nyo. Pero may ilan na nasa relationship na may mga panahon na makakalimot pa rin yung person mo. Dahil sa hindi naman agad-agad may pagbabago sa kanya, lalo na sa mga nakasanayan. Itong final card mo ay King of Pentacles. Napaka-focus ng person mo, ano man ang gender niya, sa career or sa negosyo. Ito yung magiging matatag na pundasyon nyo ng person mo, yung matugunan kung ano yung mga pangangailangan nyo sa buhay. Kasi naka-dalawang cards na magiging matagumpay ang negosyo mo, karir mo. Yan yung magiging dahilan para yung mga pinaplano mo ay magkakaroon ng katuparan. Hindi magiging mahirap sa iyo. Ang financial. Para sa ilan sa kalusugan, may nararanasan kang health issues. Huwag kang mawala ng pag-asa at i-apply kung ano yung makakabuti para sa kalusugan mo na treatment. Kung meron ka pang ibang pagdududa, sabihin mo sa doktor mo or magkaroon ng second opinion. Huwag madaliin na gumaling ka kaagad. Take your time na makapagpahinga. Lalo na sa mga person na merong health issues. At dahil ang ilan nagkaroon ng health issues ay meron ka na rin bagong routine na susundan na makakapagpa-healthy sa iyo. Posibleng may mga limitasyon na sa kakainin at saka may ilan na mag-exercise ka. Pero wag yung mga mahirap na exercise. Pwede na yung maglinis ka ng bahay nyo o maglakad ka sa may lilim. Mas lalo ka pang magiging healthy. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Itong person mo, sumusugal siya sa mga gusto niya mangyari sa buhay niya. Pwedeng patungkol sa relasyon nyo, sa career, sa negosyo o kaya kahit sa money. Kasi gusto niya ng may panghabang buhay na karangyaan or yung gumaan ang buhay nyo. Maaari na yung person mo ay nagbalak pumunta sa ibang lugar. Pwedeng na-cancel ito or hindi mo pinahintulutan kasi hindi mo kayang magkalayo kayo. Pero syempre, kung para sa iyo, ito talaga yung magaganap sa mga plano mo at plano ng universe para sa iyo or sa inyo ng person mo. May mga panahon na sinusubukan mo yung person mo or sinusubukan ka niya kung gaano mo siya kamahal or kung gaano mo may intindihan yung situation niya.
Hindi rin maiwasan ng person mo na masaktan siya sa mga reactions mo. Or kung meron kang nasasabi sa kanyang hindi maganda. Magkakaroon kayo ng conversation ng person mo na malalaman mo kung ano yung totoong feelings niya, pagalit man niyang sabihin sa iyo ito or mahinahon. Ito yung magiging daan na kahit na magulo ang relasyon nyo, ay maisasaayos. At katulad ng nasabi sa tarot cards, may person talaga na ipinaglalaban ang relasyon, ano't ano man ang mangyari. At mas wini-welcome sa relationship, pwedeng ikaw ito or ang person mo, yung mga bagong dumarating sa buhay nyo. May mga situation, maybe ikaw or yung person mo, na nasasaktan siya sa mga naririnig niya sa iyo or nangyayari sa buhay niya. Hindi niya na ito inuungkat pa or sinasabi sa iyo. Pero nalalaman mo rin kung ano yung intensyon or totoong feelings ng person mo. At saka itong card na to, pinapakita na pareho kayong yung bang ina-apply nyo sa isa't isa. Yung space. Malaki ang nagiging tulong sa inyo nito ng person mo kasi marami kayong nare-realize na dapat simulan at saka dapat nang tapusin. Mas nagiging open na kayo ng person mo sa isa't isa kung ano yung totoong nararamdaman or sitwasyon. At saka sa mga cards, marami pa ring Virgo ang nakikipaglaban sa relasyon kasi naniniwala ka na wala namang makaka-perfect nito. Meron talagang problema na kailangan solusyonan at harapin. Virgo, Aries, Pisces, Leo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman ang ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. C, B, V, K, D, Y, H, X, S, W.